ay isang lumang-lumang drug na ito. Ginagamit po ito as anti-malaria. Nilinaw niya rin na dalawang magkaibang sakit ang malaria at COVID-19. Ang chloroquine ay may chemical compound na kin, gamot sa sakit sa puso. Pagka umiinom ang pasyente nitong chloroquine, ginagawa niyang parang base. Kasi dalawa yung merong alkaline, meron pong acidic. Ginagawa niyang alkaline yung blood pH ng pasyente para hindi po ito conducive na makapasok sa cell ng isang taong may COVID patient. Iba-iba raw kasi ang mechanism of action at bisa ng mga antiviral drugs sa mga sakit sa loob ng katawan ng tao. Kaya naman, maingat ang prescription sa gamot na ito. Mas gusto ng mga doktor o ng mga scientist pong ibigay ito sa mga malalapong mga kondisyon katulad ng mga ICU patient at mga intubated o mga naka-respirator na mga patient. Dahil maaari itong mauwi sa komplikasyon. Posible pong maapektuhan ng puso, pwede pong maapektuhan ng kidney, ang liver po natin, pwede kayo magkumbulsyon. Babala ni Dr. Salinel. Okay. Kasi hindi ito basta-basta po iniinom. Hindi po ito over the counter. Hindi po ito basta-basta binibigay. Kinakailangan po ito ibigay sa mga mas malalapang kondisyon ng mga COVID-19 patient. Ngunit sa Estados Unidos, pinayagan na itong gamitin sa mga COVID-19 patients. Ayon sa tweet ni President Donald Trump nitong nakaraang linggo, this could be a gift from God. Ayon naman sa Department of Health, ang chloroquine ay isang off-label drug at kailangan pa ng masusing research, randomized control trial at testing para makasiguro at maiwasan ang side effects nito. Kaya naman, hindi pa nila nire-recommendang gamitin ito. Bagamat hindi pa buo ang research at study sa epektibo ng gamot na ito laban sa COVID-19,